Ayan, nandito tayo ngayon sa Bolt Harold Dinulopian Bataan para dito sa Honda Beat 110 version 3. Ito yung standard, no? Ito naman ay glossy gray, no? Halos magkasing kulay sila ng Honda Click 125 version 3. Yan yung kanyang decals. Ganda natin yung Honda Beat. Ito yung playful variant ng Honda Beat. Ayan. So, bago talaga sa kanya, yung kanyang harapan. Ito, makikita natin yung fully LED na headlight na split type. Yan, napakaganda ng ilaw. Then, dito sa kanyang signal light naman ay halogen bulb pa rin, no? Tapos combination siya ng glossy gray tsaka black. Yan, no? Yung fender niya kasi dito ay glossy black, pati yung sa bandang likod na fairings niya, no? Tapos gandahan dito sa version 3 ay tubeless na yung gulong nito, harap at sa likod, no? Ito naman yung kanyang mags design niya. Tapos naka-disc brake na rin yung kanyang harapan. Ayan naman yung disc brake. So ordinary round disc brake lang, pero maganda klase, mga kapatid. Tapos naka Nissin caliper tayo dito na single pot caliper. Tapos telescopic fork tayo dito sa kanyang front suspension. Tapos ang size ng gulong dito sa harapan ay 80 by 90 by 14. Dito naman sa likod, same din, naka mugs, then tubeless na rin. Ang size naman dito ay 90 by 90 by 14. Then drum brake po yung kanyang preno dito sa likod. Tapos naka single shock naman. Ito yung kanyang shock sa likod. So na-adjust din to, mga kapatid, no? Kung gusto mong mas malambot pa. No, ayan, meron siyang adjustment dito. Naiikot naman to. Naka ESP, enhanced smart power. Tapos air cooled po tayo. Hindi pa siya liquid cooled, ano? Pero FI siyempre, di ba? Yun ang kaganda doon, matipid sa gas. Tapos yung kanyang kickstarter hindi pa rin inaalis, ano? Yan yung mga gandang features na ito. Ito sa kanyang taillight, ito naiba na rin compared mo doon sa version 2. No? Ito, yung pagkaka-design niya, napaka futuristic na, no? Tapos kala mo LED na yung ilaw dito sa taillight. So comment nyo nga kung LED itong taillight niya. Kasi itong signal light ay naka-halogen bulb pa rin, no? Ito naman yung taillight ng version 2. Ayan, no? So medyo malapad siya eh. Yung sa version 3, patulis na talaga siya. So, ayan. Ito naman sa version 3. Ayan yung pagkakaiba nila. Napaka-slim na nung forma nito. Tapos sa grab bar, ito naman yung design ng grab bar ng version 3. So napaka-liit na rin compared mo dun sa version 2. Ito naman yung grab bar ng version 2, no? Medyo malaki pa, no? Tapos makapal. Yan yung pagkakaiba ng version 2 at version 3 na Honda Beat 110. Sa muffler design, yan, ito yung version 3. Slim na rin, mga kapatid. Maliit ang kanyang heat guard, pati yung kanyang muffler. Ito naman yung version 2. Ano, malaki yung kanyang heat guard, medyo lumagpas sa may muffler nya. Tapos yung muffler nya mataba din. Ayan, o. So yun yung pagkakaiba nila. Maraming similarities ang ginawa na rin dito sa Honda Beat 110. Bukod doon, mga kapatid, sa kanyang susian, same naman na may shutter lock key. Pero ang dinagdag dito, mga kapatid, itong pindutan ng upuan, meron na rin po itong version 3. Nawala doon sa version 2. Tapos isa pa yung packet niya dito,
Yan, may cover na. Tapos meron pang power outlet na 12 volts. Yun yung kagandahan dito. Yan. Napakagandang upgrade na ginawa na Honda Beat. Tapos yung packet niya dito, ayan, malaki din dito, ano. Yun. Pwede mo lagyan ng mga basahan, mga barya, ayan. Tapos sa kanyang panel gauge, ito, semi-digital, analog yung kanyang speedometer, tapos digital yung kanyang odometer dito, at saka yung oras, meron din yan, no? Tapos yung mga ilaw sa kanyang signal light dito, tapos yung eco mode, meron yan dito, yung kulay green pagka umaandar na to. Tapos sa mga switches niya, ito, meron siyang high and low, kusina, turn signal light, tapos yung preno niya sa harap, sa harap ba to o sa likod? Sa likod. Tapos ito yung brake lock niya, no? Ayan, meron din siyang ganito. Tapos sa kapila ay yung kanyang electric starter na lang, no? Then pagdating dito, meron pa rin siyang utility hook, hindi na wawala ito, no? Napaka useful nito sa mga pamimili natin. Tapos yung kanyang board, parang sa tingin ko mas malapad dito, mga kapatid, yung gulay board na ito. Tapos dito pa rin yung kanyang battery sa may footboard niya, no? Yan. Yan natin. Tapos pagdating dito sa kanyang side stand, ito, magandang features. Meron din itong side stand kill switch, no? Tapos footbrake sa angkas, ito, napipilip din siya. Tapos goma naman yung nandito, no? Yan. Sa upuan, ito yung upuan niya, very slim lang din. Tapos sakto lang din yung lambot, no? Tapos yung tela niya ayos din, no? Halos hindi naman sila nagkakalayo nung sa Honda Click 125 version 3. Yan. Tapos yung compartment di natin makita, no? Wala pa siyang susi. Mas ko na lang din yung kanyang fuel capacity. Medyo may ingay lang dito, mga kapatid, tabing daan kasi ito. So ayan, napakaganda ng kulay nitong glossy gray, makita natin. So pili na lang kayo ng mga kulay na gusto nyo. So marami pang kulay ito, mga kapatid, na lumabas, ano. So ayan, tapos yung mga Honda Click version 3, meron din sila dito, mga kapatid. Hindi pa rin na wala. Saka yung iba pa nilang mga motor na available dito sa France na to. So ayan, meron din sila PCX. Hanapin natin yung kulay pula kung saan meron, no? So ayan, abangan po natin yun, mga kapatid. So ito lang po yung ating na update dito sa Honda Beat 110 version 3. Yan, sa mga gustong kumuha, punta na kayo dito sa Port Harold, Binilupihan, Bataan para sa inquiry, and then nag-apply na kayo. Pa-flash ko na lang, mga kapatid, yung kanilang contact number and then yung price and installment itong motor. So, yan.